Sa unang tingin, paraiso ang mga dalampasigan ng Pilipinas. Malakristal ang tubig, maputi ang buhangin, at napapaligiran ng kagandahan ng kalikasan. Ngunit, sa likod ng kanilang kahinahunan, may mga kwento ng kababalaghan, mga nilalang na hindi mo makikita ng mata, at mga misteryong binubulong lamang ng alon at hangin. Ito ang mga beach na hindi lang basta destinasyon ng bakasyon, kundi pintuan patungo sa mga lihim na matagal nang itinatago. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 7 pinakamisteryosong beach sa Pilipinas, mula sa nawawalang mangingisda ng Kalangaman Island hanggang sa mahiwagang batis ng Punta Verde at sa mga yapak na lumilitaw sa buhangin ng Siquijor kahit walang tao. Ano ang bumabalot sa likod ng kanilang kagandahan? Anong mga nilalang ang nagmamasid sa atin mula sa dilim ng dagat? Handa ka na bang pakinggan ang kanilang kwento? At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button? Dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Kalangaman Island, Leyte. Sa kalagitnaan ng Visayas may isang isla na animoy inilapat mula sa langit. Puting buhangin, malakristal na tubig, at napakahabang sandbar na tila daan patungong kawalan. Ito ang Kalangaman Island sa Palompon, Leyte, isang paraisong pangturista. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan, may isang alamat na matagal nang ikinukwento ng matatanda sa lugar, isang kwento ng misteryo, kababalaghan at hiwaga. Ayon sa alamat, ang isla ay minsang tinirhan ng mga nilalang na hindi nakikita, mga engkanto at sirena na sinasabing nagbabantay sa kalinisan at katahimikan ng Kalangaman. Kapag may mga taong sumisira sa kagubatan ng isla o nagiiwan ng basura sa dalampasigan, sinasabi ng mga lokal na bigla silang nawawala o kaya'y nakakaramdam ng matinding hilo, takot at pagkalito. Isang mangingisdang taga-Palompon ang minsang nagpatunay sa hiwagang ito. Habang nagpapahinga siya sa lilim ng isang puno, nakarinig siya ng kakaibang awit mula sa dagat. Isang tinig na napakaganda, ngunit may lungkot na di maipaliwanag. Nang sundan niya ang awitin, napadpad siya sa dulo ng sandbar at bigla na lamang siyang nawala sa paningin ng kanyang mga kasama. Makalipas ang 2 araw, natagpuan siya ng mga tagapagsagip. Tila wala sa sarili, ngunit paulit-ulit na sinasabi, may mga mata sa ilalim ng dagat. Hanggang ngayon, sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, may liwanag na bumabalot sa gitna ng dagat ng Kalangaman. Tila isang multong alaala ng mga nilalang na nagbabantay sa islang ito. Kaya sa tuwing bibisita ka sa Kalangaman, tandaan mong igalang hindi lang ang kalikasan, kundi pati ang mga misteryong bumabalot sa kanyang katahimikan. Punta Verde Beach, Verde Island, Batangas. Sa gitna ng Verde Island Passage sa Batangas, matatagpuan ang Punta Verde Beach, isang paraisong tila itinago ng kalikasan mula sa karamihan. Napakalinaw ng tubig, makakapal ang coral reef, at ang kagubatan ay nananatiling luntian at tahimik. Ngunit sa ilalim ng ganda ng lugar, may mga kwentong matagal ng bulong-bulungan ng mga naninirahan sa Isla Verde, mga hiwagang hindi basta sinasabi sa mga dayo. Ayon sa matatanda, may isang lugar malapit sa tabing dagat na tinatawag nilang batis ng itim na tubig. Maliit lamang ito, parang normal na bukal, pero sinasabing sa tuwing dapit hapon, nagiging kulay abo ang tubig nito.
Marami ang nagpatotoo na kapag lumapit ka rito habang nag-iisa, makakarinig ka ng boses ng isang babae. Mahina, tila humihingi ng tulong o minsan ay biglang tatawa ng malamig na tunog. Isang kwento ang lumutang tungkol sa isang turista na tumuloy sa Punta Verde Beach para magpahinga. Sa kanyang paglalakad sa kagubatan, napadpad siya sa mahiwagang batis. Nang sumilip siya sa tubig, nakita niya ang kanyang refleksyon, ngunit nakangiti ito kahit siya ay hindi. Paglingon niya, may maitim na aninong nakatayo sa likuran niya, at pagtingin niyang muli sa batis, wala na siyang refleksyon. Simula noon, sinasabing may mga gabi na may ilaw na umiikot sa paligid ng kagubatan. Tila hinahanap ang hindi pa natatagpo ang kaluluwa ng turista. Kaya't paalala ng mga lokal, huwag lalapit sa batis kapag ang araw ay nilalamon na ng gabi. Dahil sa Punta Verde Beach, hindi lang kagandahan ng kalikasan ang mararanasan, kundi pati ang malamig na haplos ng mga kwento ng kababalaghan na humahalo sa hangin at alon. Bacuit Bay, El Nido, Palawan. Sa bawat liko ng bangka, habang nililibot mo ang Bacuit Bay ng El Nido, Palawan, mararamdaman mong parang lumilipat ka sa ibang mundo. Napapalibutan ng matatarik na limestone cliffs, malakristal na tubig, at mga kuweba't lagusan na tila daan patungo sa isang sinaunang lihim. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang ganda ng Bacuit Bay ay may kaakibat na mga kwento ng kababalaghan. Mga alamat na matagal nang ikinukubli ng mga alon at bato. Ayon sa matatandang Cuyunin na naninirahan sa lugar, may isang kaharian sa ilalim ng Bacuit Bay, isang sibilisasyong hindi mula sa mundo ng tao. Tinatawag itong Dawan, isang kaharian ng mga engkanto at sirenong tagapangalaga ng kalikasan. Sa tuwing may bagyong paparating, sinasabing lumilitaw ang mga nilalang na ito sa gitna ng dagat, sumasayaw at kumakanta upang pigilan ang pagwasak ng kanilang kaharian. Isang bangkero ang minsang nagkwento na sa isang hating gabi, habang pabalik na sila mula sa isang night tour, may nakita silang ilaw sa ilalim ng tubig. Hindi ordinaryong liwanag, kundi kulay luntian at bughaw, na tila gumagalaw at sumasabay sa agos. Nang sinundan nila ito, natagpuan nila ang isang lagusan sa isang limestone cliff na wala sa kahit anong mapa. Ngunit bigla itong nawala, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin na may dalang boses. Parang may nagbababala, hindi pa oras. Hanggang ngayon, may mga diver na sinasabing nakakakita ng mga estatwa at estrukturang tila gawa ng matandang sibilisasyon sa ilalim ng Bacuit Bay. Ngunit tuwing sinusubukan nila itong kuhanan ng litrato, blanko ang larawan, para bang pinipigilang ibunyag ang sikreto. Kaya sa susunod na ikaw ay mapadpad sa Bacuit Bay, tandaan mong igalang ang kanyang katahimikan, sapagkat hindi mo alam kung sino ang nakamasid sa iyo mula sa kailaliman. Pagudpud Beaches, Ilocos Norte. Sa pinakadulo ng Hilagang Luzon, matatagpuan ang mga dalampasigan ng Pagudpud, kilala bilang Boracay of the North, dahil sa puting buhangin, bughaw na tubig, at mala-postcard na tanawin. Ngunit sa likod ng kagandahan ng South Beach, Blue Lagoon at Mayra-Ira Point, may mga kwento ng kababalaghan na mas matagal pa sa kasaysayang naisulat. Ayon sa alamat ng mga lokal, may isang diwatang Ilocana na nanirahan sa bundok na nakatanaw sa dalampasigan. Isa siyang tagapagbantay ng kalikasan, may kapangyarihang baguhin ang anyo ng panahon. Nang sinakop ng mga dayuhan ang kanilang pook, sinira ang kagubatan at pininsala ang dalampasigan,
Nagluksa ang diwata at isinumpa ang bahagi ng dagat na sinumang may masamang layunin ay hindi makakabalik ng buo. Isang grupo ng turista ang sinasabing nagtangkang magnakaw ng mga lumang bato mula sa ilalim ng dagat, mga batong may kakaibang ukit. Pagkatapos ng kanilang pagsisid, biglang nagdilim ang kalangitan. Sa kabila ng magandang forecast, isang di inaasahang buhawi ang tumama sa laot. Hindi na nakita pang muli ang isa sa mga turista, habang ang iba ay umuwi na. May matinding lagnat at bangungot gabi-gabi. Nakikita raw nila ang isang babaeng nakaputi sa tabing dagat, umiiyak habang nakaturo sa kanila. Hanggang ngayon, sinasabing sa tuwing sasapit ang 13 ng buwan, may mga bakas ng paa na lumilitaw mag-isa sa buhangin ng pagudpud at may ihip ng hangin na may dalang awit sa wikang matagal nang nalimot. Kaya't sa tuwing ikaw ay mapapadpad sa pagudpud, mag-ingat sa pagkuha ng hindi iyo at igalang ang katahimikan ng paligid dahil hindi lang tao ang nagbabantay sa dalampasigan. San Vicente, Long Beach, Palawan. Sa Palawan, malayo sa mataong lungsod ng Puerto Princesa at sikat na El Nido, matatagpuan ng isang tila walang katapusang paraiso ang San Vicente, Long Beach, ang pinakamahabang white sand beach sa buong Pilipinas. 13 kilometro ng dalampasigan, walang resort ang kayang takpan ang kabuuan nito. Ngunit sa kahabaan ng kagandahan nito, may kwentong matagal ng kinikimkim ng mga alon at hangin. Sinasabing sa isang bahagi ng Long Beach kung saan bihirang madaanan ng turista ay may tinatawag ang mga lokal na dulo ng di matunton. Isang bahagi ng dalampasigan na sinasabi nilang may kapangyarihang iligaw ang mga pumapasok. Kapag sinubukan mong lakarin ng buong Long Beach mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo, may tiyansang hindi ka na makabalik. Hindi dahil sa layo, kundi dahil sa pag-uulit ng daan. Ayon sa isang lokal na mangingisda, minsan siyang naglakad sa beach upang hanapin ang nawawalang lambat. Habang tinatahak niya ang dalampasigan, napansin niyang paulit-ulit ang mga bakas ng kanyang paa sa buhangin ngunit wala siyang iniikutan. Naririnig na rin niya ang tila pagtawag ng isang tinig mula sa dagat. Dito ka na lang, huwag ka nang bumalik. Nang makabalik siya, 3 araw na raw ang lumipas, kahit pakiramdam niya ay ilang oras pa lamang siyang nawala. Ayon sa alamat, may matandang espiritu na nagbabantay sa kabuuan ng Long Beach. Isa raw itong diwata ng alon na pinatalsik mula sa bundok ng Palawan ng mga sinaunang mangkukulam at ngayon ay naninirahan sa mahaba at malungkot na baybayin, naghahanap ng kaluluwang makakausap. Kaya't kung mapadpad ka sa San Vicente, Long Beach, huwag mo lang pakinggan ang ganda ng alon, pakinggan mo rin ang katahimikan. Baka may bumulong, baka may tumawag. San Juan Beach, La Union. Kilalang kilala ang San Juan Beach sa La Union bilang surfing capital ng Hilagang Luzon. Tuwing tag-araw, dinadagsa ito ng mga dayuhan at lokal na gustong masilayan ang perpektong alon, ang gintong buhangin at ang tanawing tila postcard sa bawat anggulo. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang parehong alon na kinagigiliwan ng mga surfer ay may kasaysayang matagal nang isinusulat ng mga nawawalang anino. Ayon sa mga matatandang Ilocano, ang San Juan ay dating tirahan ng isang babaeng manghuhula na may kakayahang basahin ang hinaharap sa anyo ng mga alon. Ang mga tao ay lumalapit sa kanya upang malaman ang kanilang kapalaran. Ngunit isang araw, dumating ang isang dayong mandaragat na humiling na malaman kung siya ay ligtas sa paglalayag. Nang sabihin ng manghuhula na siya ay mamamatay sa gitna ng dagat, ito'y nagalit
at isinumpa siya. Makalipas ang gabi, natagpo ang patay ang babae sa tabing dagat. At mula noon, nagsimula na ang kakaibang galaw ng alon sa San Juan. May mga surfer na nagsasabing kapag dapit hapon, lalo na tuwing tag-ulan, may isang itim na aninong sumusunod sa kanilang alon. Tila sumasabay sa kanila ngunit bigla na lang nawawala. May isang baguhang surfer ang halos malunod at habang lumulubog, nakita raw niya ang isang babaeng nakaputi sa ilalim ng tubig, nakangiti, ngunit may luha sa mga mata. Sinasabi rin ng mga lokal na kung tahimik mong pagmamasdan ang alon sa pagitan ng alas 6 at alas 7 ng gabi, may pagkakataong maririnig mo ang boses ng babae, hindi naghahanap ng tulong, kundi nagbababala. Kaya't sa tuwing sasakay ka sa alon ng San Juan, tandaan mo, hindi lang tubig ang iyong kasabay, kundi mga alaala ng isang kaluluwang minsang nagsilbing gabay at ngayoy patuloy na nagmamasid. Siquijor Beaches, Siquijor. Kapag narinig ang pangalang Siquijor, agad itong naiuugnay sa hiwaga, engkanto, at sinaunang mahika. Ngunit higit pa sa mga albularyo at orasyon, ang isla ay tahanan ng mga dalampasigang malaparaiso, mapuputing buhangin, malinaw na tubig, at mga tanawing tila hinubog ng diwata. Ngunit tulad ng buong isla, ang mga beach ng Siquijor ay may mga kwentong hindi basta-basta kinukwento, lalo na kung gabi. Isa sa pinakatanyag na dalampasigan dito ay ang Salagdoong Beach, kung saan may isang bato sa dulo ng bangin na tinatawag ng mga lokal na bato ng panawagan. Dito raw tumatambay ang mga espiritu ng mga nawawalang kaluluwa, naghihintay ng sagot o ng paglibing sa kanilang mga lihim. Ayon sa alamat, may isang babaeng manlalakbay na tumuloy sa Siquijor noong dekada 60. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng kulam at kababalaghan. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, naglakad siya sa dalampasigan. Mag-isa nakarinig siya ng mga yapak sa likuran, ngunit paglingon niya, wala naman siyang kasama. May naramdaman siyang malamig na hangin at isang bulong sa kanyang tenga. Hindi lahat ng narito ay tao. Kinabukasan, natagpuan siyang tila walang malay sa gitna ng buhanginan. At mula noon, para raw siyang ibang tao hindi nagsasalita, laging nakatingin sa dagat, at paulit-ulit na sinasambit. May mga aninong lumalakad sa tubig kapag walang buwan. Hanggang ngayon, sinasabi ng ilang mangingisda sa isla na may mga pagkakataong tuwing hating gabi, may makikita kang mga yapak sa buhangin na hindi mo alam kung saan nagsimula at saan nagtatapos. May mga ilaw na biglang lumilitaw sa malayo sa dagat at may tinig na aawit ng pamamaalam sa hindi pa dumadating. Kaya sa tuwing bibisita ka sa mga beach ng Siquijor, huwag mo lamang damhin ang ganda, igalang mo rin ang katahimikan. Dahil sa isla ng hiwaga, hindi lang kalikasan ang gumagalaw, kundi pati mga aninong matagal nang naroroon. Ang kagandahan ng kalikasan ay hindi lamang nasusukat sa tanawin, kundi sa lalim ng kasaysayan at misteryong bumabalot dito. Sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, maaaring may mga kwentong hindi pa nasasabi, mga kaluluwang hindi pa natatahimik, at mga nilalang na patuloy na nagbabantay sa sagradong anyo ng kalikasan. Huwag lamang tayong maging bisita, maging tagapag-ingat rin tayo ng mga kwentong ito. Bakit kaya may mga lugar sa mundo na tila hindi lang basta maganda, kundi may kaakibat na kakaibang enerhiya o presensya? Dahil ang kalikasan ay may sariling alaala,
Lahat ng pangyayari, mabuti man o masama, ay tila naiiwan sa paligid. At ang mga espiritu, alamat at kababalaghan ay nagiging tagapagsalaysay ng mga kwentong hindi isinulat sa kasaysayan. Sa ganitong paraan, pinapaalalahanan tayong igalang at pahalagahan ang mga lugar na ito, sapagkat maaaring hindi lang mata ang dapat gumamit sa pagtingin, kundi pati damdamin at paggalang. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng mga kwento, puno ng hiwaga, kasaysayan at kababalaghan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang una sa mga bagong uploads. I-follow mo ang Kwento ng Hiwaga, ang iyong tahanan ng mga misteryo, alamat, at kasaysayang hindi basta-basta ibinubunyag. Dito sa Kwento ng Hiwaga, ang bawat tanong ay may kasamang kilabot at bawat kwento ay may kasamang hiwaga. Mag-isip, magtanong at tuklasin.